Amen. Thank you sa maong pag-awit. Pagkatahom isaysay sa gugma ni Jesus. And pangutana karon nga naman nga imong gisaysay kay imong nabati. Dili nimo masaysay kung sa kabutang samot na ang gugma. Kung wala nimo kini nabati. So we can do it atong masaysay ang gugma ni Jesus kay kita mismo sa atong mga kinabuhi ato akining na bati mga kaigsuonan. And I hope that kita karon ato ang nabati tong na-experience ang gugma ni Jesus para kining gugmaha ato pod nga isaysay ug doon na kitay kalipay sa pagsaysay ning maong balita sa gugma ni Jesus. Mga igsuon, ako mong giinbitar sa pag-abli sa inyohang mga balaang kasulatan, mga kaigsuonan sa Luke chapter 8. Let us read verses 11 paingon sa verse 15. If you're there, say heartily Amen. Amen. Luke chapter 8, verse 11 down to verse 15. Manindog ta alang sa paghatag o pagtagad, respeto sa pagbasa sa pulong sa ato nga Ginoo. The Bible says, verse 11, "Now, the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved." So this seed, pagid siya naluwas. Verse 13, "They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth, and are choked with cares, and riches, and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth with patience." Namunga siya. Bring forth fruit with patience. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang gihatag na oportunidad again for us to read your word. Thank you, Lord, sa success sa among panibahon ngayon ng buntag. Thank you, Lord, for the prayers of your people. And may you, I know, Lord, that you will answer it with power and with abundance, Ginoo, ang matagusa. And I pray, Lord, nga amo yung makitaan kung unsay mong kabubuton, and we would humble ourselves to follow and obey your will sa among mga kinabuhi. Lord, discipline these people, discipline us, change us, Lord, nga mahimo ming mga Kristohanon, nga maayo nga panig-ingnan or example sa mga katawhan sa palibot. And I pray, Lord, that when the people around, especially the unsaved, look at us, may they see people who are blessed by God, who are obedient to God, and who experience the love of God. Thank you, Ginoo, sa pagtubag nining mga pag-ampo. Bless ang imong alagad sa pagwali sa imong pulong karon. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. I would like to entitle the message this afternoon, "Cease not to believe and serve." Cease not to believe and serve. So, ayaw paghunong sa pagtuo o pag-alagad. Kagaya ng buntag, we have talked about a sermon entitled, "Cease not to preach Jesus Christ." And we have talked about positive reasons why dili ta muhunong sa pag-alagad sa Ginoo in terms of preaching Jesus to people. This afternoon, I wanted to look at the negative side. What are the things
nga nahimong hinungdan nga ang mga Kristohanon nihunong sa pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. And I think there will only be 4 things nga itong istugutan karon mga kaigsuunan. Upat lang kabutang. Ngano nga nihunong og tuo ang mga Kristohanon. And gaganin ng buntag, we talk about reasons why we must continue. Nganong mulahutay ta. And that message was anchored in the person of Christ. Mulahutay ta because of who Christ is and what He is doing for us. That's why we can continue. We can survive. And in this sermon karon, what are the reasons? Ngano man nga gahunong og alagad o gahunong og tuo ang mga professing Christians. Nganong na mga disappointments ang mga professing Christians sa nga nag-alagad sa Ginoo karon. Nganong mundang sila sa pagpangalagad sa buhi nga Dios. Na mga kaigsuonan, in terms of believing, I made myself clear, professing Christians. Why? Because if you are a real Christian, if you are a real believer of the Lord Jesus Christ, ang imong pagtuo mga kaigsuonan, musugod o mulahutay gyud hangtod sa kangturan. Di gyud na mawala. You see? And if you stop believing and stop serving God, it shows that you are not yet possessing Christian. You are still possessing Christian. And I hope every one of us will possess Christ sa ato ang mga kinabuhi, not only profess to have Him. Diba sa Bible, sa John chapter 3 verse 16, familiar verse, for God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen, no? Memorize kayo ninyo. The word believe it. Diba? If I would name that tense, nindot siya panganlan og present continuous tense. Nindot, no? Present continuous tense. So meaning, ang imong faith is not a thing of the past. Wala ka naluwas kay ngano man nagtuo ka kang Jesus Christ 10 years ago. Ay, katong DBBS, nagtuo ko kang Jesus Christ mo nang luwas ko, no? Present continuous tense man siya, until today, nagatuo pagyapon ka. And until in the future, sa umaabot pa nga kapanahonan, nagatuo pagyapon ka, ug maunay tinuod nga pagtuo sa Kristohanon. That is the real faith of a possessing Christian. Not only those professor, nga naga-profess lang, nga nagaingon lang, sa ilang kaugalingon nga nagatuo sila. There is great joy nga atong makit-an ang mga katawhan nga nakadungog sa pulong sa Ginoo nga nagpadayon og pagpangalagan. Di ba? Pananglitan mga kaigsuonan na kay madala sa simbahan, and you brought that person until that person was baptized, until that person continue serving the Lord, until that person believe, and until that person nilahutay gid hangtod sa katapusan. Di ba gabi ang kalipay? Seeing people nga nagpadayon og pagpangalagad sa Ginoo, at the same time, grabe pud ang kasakit, makit-ani mo ang mga Kristohanon nga luyas pagpangalagad sa Ginoo. Sakit kay pamalandungon. Really hurts. You see? And I don't know kung gakasakitan ba mo makita sa mga Kristohanon nga nangaluya, but for me, it really hurts. See? Nay panahon nga lami dili iginhawa. Pag makit-ani mo ang mga Kristohanon mohunong nas pagpangalagad sa Ginoo, lami kay iutong. But dili pwede mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God, if your pastor felt that way, sa kang gibati sa Ginoo. Katong Ginoo Jesus Christ nga nagpakamatay para nimo, nagpaula sa iyang dugo para nimo. Ako wala man koy gipaula para sa inyo. You see? Wala man koy samad nga gisamad para sa inyo ha. And even me, I feel pain when seeing Christians nga naghunong sa pagpangalagad sa Ginoo. I feel pain diha nga mga Kristohanon nangaluya diha sa pakigugmas Ginoo. How much more si Jesus Christ nga gipulong-pulongan og mga tunok alang kanimo. Siya nga gilatigo alang kanimo. Siya nga gilansangan ang iyang mga kamot, iyang mga tiil alang kanimo. Siya nga nag-antos para kanimo. Unsa ka ang iyang gibati sa diha nga nihunong ka ug naluya ka sa pagpangalagad kaniya. If I really feel pain, I cannot explain what Jesus felt when He can see you nga namugnaw sa pag-alagad kaniya mga kaigsuonan. Now, if you look at yourself as a Christian nga mature na, a Christian nga murag makaingon ka karon nga you are already there growing. You see, dili ka katong bag-o nga murag gamayng kasikas maluya na.
if you look at yourself and consider yourself a strong Christian, then you have the responsibility to encourage the people. Kay kabalo ka, ang pag-encourage manggod sa mga tao is not only the job of the pastor. Kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan in 1 Thessalonians, abrin ninyo yung mga Bible, kinsa rin ang responsibilidad, ang pagbadlong o pag-exhort sa mga katauhan. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, I hope that you would open your Bibles there, sa verse 14. The Bible says, now, we exhort the pastors, kinsa ni? You what? Brethren. So meaning, all the members of the local church, brethren, the recipient of this letter, the Thessalonians, brethren, warn them that are unruly. Warn them. Gahit mo mga ulo ba, dangin na ninyo. Warn them. You see? Then, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded. Luyahon. Support the weak. Be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves, okay, and to all men. So ato makitaan mga kaigsunan, it is the responsibility of everyone to look for each other. We must look for each other mga kaigsunan. And if you deem yourself mature, then that is your responsibility. Tanawa, Galatians chapter 6, verse 1 and verse 2 mga kaigsunan. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye, so brethren gapon, talking about the church, not only the pastors or elders, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of what? Meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ay lang kumpiyansa kay basta ikaw sunod. Diba? So ato makitaan mga kaigsunan, if you consider yourself spiritual, then you have the responsibility to restore those people nga nangaluya. Kung mga na-overtake in a fault, but in the spirit of meekness. And consider yourself, kay basta ikaw sunod. Romans chapter 15 mga kaigsunan, ingon pa ang pulong sa Ginoo, verse 1 and 2, when we then that are strong ought to bear the infirmities of the what? Weak, and not to please ourselves. Verse 2, Romans 15 verse 2, let every one of us please his neighbor for his good to edification. So batay selflessness atong unahon ang kaayuhan sa atong mga isigka Kristohanon. It's our responsibility mga kaigsunan. So we must not cease to serve and believe sa Ginoo. Because in the first place, if you are truly, genuinely saved, di gyud ka mo hunong. Amen. Di gyud ka mo maluya. Na may panahon nga ma-discourage ka, na may panahon nga masakitan ka, but mapadayon ug mulahutay gyud ka because it is not you keeping yourself, it is Jesus nagabantay sa imo mga igsoon. So you will really continue. Now, what are these 4 things nga nahimong karong hinungdan, nga naay mga discouragements, na mga disappointments ang mga Kristohano. Number 1, you are disappointed with yourself. Yourself is your greatest enemy in serving the Lord, mga kaigsuonan. You see, one of the, I am now reading a book sa usa ka clinical psychologist, and trying to read books like that. Basa-basa ko karon, bago lang ako gi-download. And one of the things ngayang gingon is, before you criticize the world, set in order your own home. You see? Set in order your own home before you criticize the world. Diba? So muna nga usahay, there are people mga kaigsuunan nga sig panaway silingan, sig panaway sa uban para makauna lang. Rayang kaugalingon day utropod. And if you became a Christian mga kaigsuunan, you must set your life in order first before you try to help the lives of others. Ano man, saan nila pagkakita sa maayong panigingnan example sa imo, ikaw mismo, tambaganan. Kapoy biya kinaminaw sa taong tambaganan. You see? But that psychologist, katupod siya, ingon po siya, napoy mga biblical things nga yapong mga kuan, because he was a Christian psychologist. Nga, ana po siya nga, when you listen to people, always expect to learn something new.
Bisan pag wakisalig atong tawana, bisan pag dili siya inana ka manggialamon, bisan pag mas bright pa kaniya, always expect to learn something new from that person. So meaning, be humble. Magpaubos kita mga kaigsunan. But ato makitaan, we must first set ourselves in order. Be saved. You see? And apply the teachings and the principles of the Lord Jesus Christ sa imong kinabuhi before imong panghilabtan ang kinabuhi sa uban. Because ourselves is our greatest enemy, mga kaigsunan. Kita ang atong pinakadakong kalaban. When you are saved, you are very, very excited sa pagpangalagad sa Ginoo. You are looking forward to do great things for the Lord. You are looking forward to be able to achieve things with God. And ato makitaan mga kaigsuunan nga you are excited how will God direct your life, how will God teach you kung unsa imong angay mga pangbuhaton. Excited kay ka mag-serve sa Ginoo. But as you go on sa pagpangalagad sa Ginoo, you have realized nga ang mga temptation nimo kaniadto sa unsaved pa ka, napagyapon karon nga nagtuon na ka kang Jesus. Katong mga weakness nimo kaniadto katong unsaved pa ka, gaka-feel pagyapon nimo karon nga nagtuon na ka kang Jesus Christ. And you start questioning yourself, say bagid ka ako? Ngano man nga katong mga butang sala sa una, ako namang kakabuhat namang yapon ako karon. Am I really saved? Di ba? In Luke chapter 8, sa tuwang text mga kaigsunan, sa verse 13, okay, the Bible says, again, akong basahon, alang kaninyo, they on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy. Lipay kayo. Grabe ka lipay. Pakpak apel dalunggan sa pagdawat kang Ginoong Hesus. Salamat yung kaayo sa kaluwasan. Grabe kalipay. But the Bible says, and these have no root, which for a while believe, and in the time of what? Temptation, fall away. Panahon sa temptation, ni fall away na pud mga kaigsunan. You see, because it is a reality. The challenges that you are facing kaniadto are still there. Nagyapon ka itong mga weakness. Unya, sometimes ka-overcome ka. But mga kaigsunan, always remember that our transformation is not a one-night process. Our transformation is a lifelong, ongoing process. Pastors are still growing. Remember that. Ang inyong pastor, nagatubo paghapon, nagatuon paghapon sa Ginoo. You also are also growing, nagatuon o nagatubo paghapon diha sa pag-ila o pagtuo sa Ginoo mga kaigsunan. You see, that's why we must transform ourselves, renew our mind mga kaigsunan, hinahinay. Hangtod nga atog yung mahimutang susama ni Ginoong Hesus. You see, we need help. The problem is, when you were saved, you believe in Jesus. And when you are already saved, you wanted to believe in yourself na makalahutay ka. See? The way to holiness is Jesus. Mali nang ingon ka karon nga, magpakabalaan ko para akong maangkon si Kristo. No, mali na siya. Gikinahanglanin mo si Jesus Christ para mabalaan ka. You see? The other way around. Christianity is trying to put all our trust to Jesus, mga kaigsunan. Jesus will help you to be holy. Dili ikaw ang magpakabalaan para mo duol si Jesus sa imuha. Di na siya pwede o di na siya mahimo ni mga kaigsunan. That's why maybe you are struggling because you are not asking the help of the Lord Jesus Christ sa imuhang kaugalingon. And we must be reminded nga ang Ginoo anda mo pa sa ilo. You would come to Him now, i-humble ni mong kaugalingon. I know you are disappointed with yourself. Nagplano ka nga mag-Bible reading na gyud ko, dapat siguro akong i-surprise si pastor nga 6 months pa lang mahuman ako basa ang Biblia. Siguro mao na yung plano ako, wata ka balo. You see? Pero mga kaigsunan, first 2 weeks pa lang nimo nahunong na nimo basa imong Bible. You see? Nya imong plano kay 6 months lang wano na nimo. You're disappointed. See? Yan nato makitaan nga you are promise as Ginoo Lord, mag-pray na gyud ko Ginoong Dios.
Ay gana, you can renew your commitment today. Those, Ginoo, Lord, I renew my commitment, Ginoong Diyos. Ako ang naputol, Ginoo, but I will continue. Help me to continue my commitment. And remember that Jesus is a forgiving God. Pasayloon kas Ginoo. Diba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Pasayloon kas Ginoo. In Philippians chapter 2, verse 12 to 13, palihog ko pag-abri sa itong mga Bible, mga kaigsuunan. Philippians chapter 2, 12 to 13. Kung nana mo, palihog ko pag-ingon o kinasing-kasing amen. Okay? The Bible says, verse 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at this. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Verse 12 o verse 13, grabe kayo ka, kuhan, di ba? Usahay kaning verse 12, ginagamit ni sa mga kulto nga moingon nga ang kaluwasan is buhat. Kay work out your own salvation. Buhat daw. I-work out nimo meaning naana sa imuha, imong gina-exercise ang imong kaluwasan, naana sa imuha. Ang pauta na karon, unsaon niyo pag-workout? Verse 13, for it is God which worketh in you. Ang Ginoo gitrabaho para nimo meaning, how can you work out your salvation? Trust in God. Isalig ang tanan kang Ginoong Hesus because He will be working for you to do His good pleasure, mga kaigsunan. So remind yourself that the strength you need para mulahutay, para ma-work out imong kaluwasan, para imong mapakita nga luwas ka, is God Himself also. Siya ang makatabang nimo. Siya ang muhatag kanimong kusog para mulahutay ka, mga kaigsunan. That's the first one nimong kaugalingon. And I hope by the grace of God, conquer yourself. Kani atong unod is a good, our bodies is a good servant, but it is a bad master. You see, pananglitan karon pag mata nimong buntag, mo ana ka, ay, magtingbasa na ako Bible, mabangon na gugko. Imong lawas, kapoy pa. Lahira ba ning kung kapoy, kung nauna nyung magbiyo-piyo ni sa mata, pagbangon nimo, lasiti na dayon. You see, sakyan po kasi imong lawas. It's a bad master. But it's a good servant. Himo ang sulugoon ang imong lawas, igsoon. Now, number two, ikaduhang rason why a lot of Christians are disappointed, na yung mga discouragement, is because of other Christians. Tungod sa ubang mga Kristohanon. And let me tell you that we must not look to other Christians. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. A famous illustration nga naay usa ka babae nga nalanggi siya siyang pastor, I will stop attending this church. Dili na ako mag-attend aning simbahan na, pastor. So nga naman, dito speakers, grabe ang cellphone pag magwali ka, pastor. Dito speakers, nagka-Candy Crush, pastor. Dito speakers, pastor, nagka-basa-basa o ganang unsa-unsa, pastor. Dito sa unahan, kay naay gatabi, pastor. Dito speakers, pastor, kay lahi ilang agenda dito, pastor. Daghan kog nakita nga di maayo. Naay gasimba, pastor, nga piting kay pantalon. Naay kaning nga membro nimo, pastor, membro simbahan, pastor. Nakitaan ko man dito, pastor, nga gitawag nga nagdiskuss sayaw-sayaw. Kunya kani, pastor, daghang storya. Mao na, pastor, nga mundang ko pagsimba. Mundang nako. Okay? Nya Sunday morning, ana tong pastor nga, okay, so, karon, sugot ko nga, you will go, malakaw ka, kay imo man ang kaubuton, I am here to guide you, but if you are not blessed, then, wala ko mabuhat. So, nalang ko'y last one request. So, masa man, pastor, karong gitawag Sunday, aya magsugod ang service, magkuha ka og tubig, nga puno kaayo, isa ka baso, unya, mutuyo kas tibuok congregation, unya, dapat wala gi mayabo bisag gamay. You see? So, mo yung gibuhat. So, weirdo bang kayo? Nga ano ni, inani siguro ni pagmubiya kag simbahan. Ana siya yung una-una ba? Siguro, iyang gibuhat karon, ana siya tutuyok siya, hinahinay. Katulog. Paghamag simba, paghamag na niya rito, pastor, okay na, pastor. Nahuman na ako imong task, pastor. Natuyok na ako, wag na usik. Nakatanang, pastor. Sa imong pagtuyok,
Pila ka buok nag-cellphone ang imong nakita? Wala, pastor. Pila ka buok nag-chika-chika imong nakita? Wala pud, pastor. Pila ka buok nga nagdadula og sagon nga na mga lahing ipang buhat imong nakita? Mga batig sinina nagtabi imong nakita? Wala pud, pastor. Why? Anong wala man kayo nakita? Focus kay ko sa baso nga may mayabo. You see? And alang, pastor, that's the problem. You did not focus to Jesus. If you have focus to Jesus, when you are worshiping, serving the Lord, dili ta ka ma-discourage. You see? So that's the first thing I need to show you, mga kaigsunan. We must focus to Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. But it is a sad reality, mga kaigsunan, that there are brethren, so-called Christians, nga nahimo og source of discouragement sa daghang mga Kristohanon. Okay? Number one, they don't practice what they preach. How can you preach about the changed life if your life is not yet changed? How can you teach people about something good if it's only bad ang makita sa imuha, mga kaigsuunan? And it really hurts to look at people, nakita nimo sa katao nga tanaw nimo faithful kayo, this is my example, onya dili maayo ang nahitabo. There was one person sa Malibalay sa una nga sa Davao, taga Davao siya, and he was one of the faithful members sa Davao. And then, nibisita dito sa simbahan sa Malaybalay. One thing gid iyang giingon, ang iyang yung grabe nga emphasis gid tudlo sa amuha. Class, naman tayo pagkatagalog gamay, na do not go against your pastor. Gayo. Yan, naghatag sa mo og speaker. Do not go against your pastors. Mo gid iyang kwan. Iyang wali sa mga nga gi-emphasize gyud niya. And ana ko sa kagalingon, Lord, thank you for this man. Kay nindot kay na bless ko siyang kinabuhi. Do not go against your pastor. Tandaan gyud ako na Ginoo. Mo kita man sa kungutok. And then ana ko nga, Lord, one day Ginoong Dios, by the grace of God, I can be faithful like this man. Kay grabe na bless kay ko sa iyang kinabuhi. But one day, nag-school ako Bible school. Tingala ko that they go against their pastor. They go against the pastor. Nirebuilde sila kang pastor. You see? And if mura kog nasakitan ba? Sakitan, lainaw eh. This person that I am looking up, nga one of my examples, is mo man iyang bakwi ang iyang gisulting nga ni diin kaysa kung hunahunag kasing-kasing sa una. Sakit na eh. And I have learned, tama gid ay, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. You see? And mga kaigsunan, maybe makaana ka, kinsa ka ni nga bad example, higala basig ikaw. You see? The first thing you need to point out is, Ginoo, basing ako ang bad example, Ginoo. Basin ako ang kapandulan, Ginoo. Basin ako ang hinungdan, nga naay ka-discourage, Ginoong Dios. You see? Basing ako ang dili maayo nga panig-ingnan, Ginoo. Help me. So the first thing you need to do is to be a good example, mga kaigsunan. You yourself, in 1 Timothy chapter 4, sa verse 12, tanawan ninyo ang giingon sa pulong sa Ginoo, let no man despise thy what? Youth, but be thou an example of the believers. So you need to be a good example sa mga magtotoo, mga kaigsunan. And you must remember that these people, di lang kay ikaw, number one, you yourself is your own problem because you are ongoing sa imuhang transformation, sa imong growth. And recognize that those people that you are looking at, they are also ongoing in their transformation. They are also ongoing in their sanctification. They are also growing themselves. Nagatubo po sila. They are also facing their own trials and problems, mga kaigsuunan. So, I hope that you will not be disappointed because of yourself. You will not be disappointed because of other people. And, pinaka-dili unta nga ikaw mismo ang ma-disappoint, ang hinungdan nga ma-disappoint ang uban, mga kaigsuunan. You see? Ang imuhang pagkapaluya-luya, mo ba na hinungdan nga magpaluya-luya pud ang uban.
Di ba? Si kuan gani, dili, wala mga pakialam. So, okay ra po na. Dugay na ganyan ang alagad sa Ginoo. Ako pa ka nga bago pa. Okay ra ni. You see? Set an example, mga kaigsunan. Dapat makitaan sa atong kinabuhi ang kalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Let the fire keep burning in our hearts. Serve the Lord. And be a good example. Number 3. And ato makitaan, number 3, mga kaigsunan, is the trials. Okay? From the world. Temptations from the world. Troubles nga atong maangkon gikan sa kalibutan. That's the third thing nga mahimong source sa temptation sa mga katawhan. Going back in our text sa verse 14, atong makitaan, mga kaigsunan, and that which fell among thorns are they which when they have heard go forth ato pa nitubo and are choked, natuok, ngano man, with cares and riches and pleasure of this life, and bring no fruit of perfection. Wala nakapamunga, namatay, natuok, ngano man, tungod kay mas giprioridad ang riches sa kalibutan, ang kalipay sa kalibutan, mas gi-prioritize ang pag-enjoy, ang kalipay, ang kaugalingong mga kalibutanong mga butang na prioritize pleasures and even responsibilities you have in the world. Nato makitaan, mga kaigsunan, that we need to keep our families, but sometimes families are the hindrance nga ikaw magpadayon sa pangalagad sa Ginoo. Di ba? There are people, mga kaigsunan, nga sugtan sa ginikanan, nga tagabiin na mag-uli, magsayaw-sayaw. Pero simbahan, sa'yo lang makauli, dili sugtan. Very sad. Sakit. And let me tell you this, there will be great judgment in that kind of parents one day. They are hindering their children sa pagpangalagad sa Ginoo. That's a big, big problem. Big, big problem, mga kaigsunan. Now, ito, makitaan our hobbies. Namtay mga hobby. Di ba? Akong gaingon sa inyo sa una, there's nothing wrong sa cellphone, there's nothing wrong sa games, there's nothing wrong sa mga entertainment TV, pero mga kaigsunan, kung kana nga mga maong mga butang maoy nakababag, nga di ka nakaampo, di ka nakabasag Biblia, mas mauna imong gihatag prioridad, and that is big wrong. Takong sayo. You see? Very, very big wrong, mga kaigsunan. And I hope by the grace of God, you would not dili kang maintanggal niya na nga mga butang, because that is part of the pleasures of this world. Kalipay, nining maong kalibutan, mga kaigsunan. Wala din ka sa impirno. Nung na-impirno man ka, ako nakapatay ng gugo niya, ako naginulsol. Ikaw, nangawat ko, kawatan ko, ako naginulsol. Na ikaw, kuandra ka ng, naadiko ka ng tanaw sa, drama. Lain na, no? So ikaw, how about you? Naadik ko game cellphone ba niya? Mora tong ibuhat perminti, una ko si Masimba. Niya, abi na akong tinood na to akong pagdawat, di pa di ay. So ikaw, unsa may salani mo? Ang isa kay ako, kriminal ko. Grabe ko, daghan kong kabit, grabe kay sala. So, ikaw, unsa man imo ang gitawag sala? Tapulan, kung kay ko ba, di ko nagbangon ba? Unya, mauna nga, di ko kapangalagad sa Ginoo. Unya, pagkahuman, dili ko ka kuan, dili ko ka kasimba, kay unahon na ako akong tapol. Unya, abi na akong tinuod ito akong pagdawat, muna na kumpiyansa ko. Kaya abi na akong tinuod ito akong pagdawat, masukod ay nga tinuod akong pagtuo tungod sa akong ginabuhat. You see, masukod nga tinuod ang imong pagtuo tungod sa imong binuhatan. Because works will not save you, but works is the confirmation that our faith is real. You see? And I hope you can see that, mga kaigsunan. So temptation, daghang mga temptasyon sa kalibutan, mga kaigsunan. And sometimes, natay mga higala, mga friends, nga maoy nahimong nituok sa tong pagtuo. Kaya imbis mo tuo ka sa Biblia, nituo ka sa mga mali o mga way pulos ng mga pangunahuna sa mga kabatanunan karon. You see, na-influensahan lang gamay, nakita alag YouTube video nga mo ito yung giingon niya, mo na nang gina-follow ng imong prinsipyo. Ideology, that's wrong. Sa yung Biblia, in 1 Corinthians chapter 15, mga kaigsunan, tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. And what is this evil communication, mga kaigsuunan? It means evil nga mga companions. Dili maayo nga mga kauban. So choose people who will influence you. So, how can we survive? Unsa man nato ni balag paglahutay?
niini nga mga temptations, niini nga mga pleasure, niini nga mga responsibility, niini nga mga riches, nga musilaw na to mga kaigsunan. Very easy, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All those things you need, idugang raw niya sa imuha, but seek first God and His righteousness. And dili katong all these things ang pinaka-importante. God is the most important part in that verse. Without God, all things added is useless. God, give me God, and it will suffice me. See? And we must show that it's not the world that ang gigugma. You see, we love not the world and the things of the world. Di man pang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, if you love the world, then the love of the Father is not in you. Ang gugma sa amahan wala sa imuha in 1 John chapter 2 verse 15 to 17. So igsoon, I hope by the grace of God, ang imong tinuod nga gigugma is ang Ginoo. Do not be friends with the world. See? By the grace of God, tagaan imong panahon ang pulong sa Ginoo. Let me ask you, sa diha nga since you became a Christian, unsa man nga mga butang ang imuhang gibuhat to know God more. Pila naman ka chapter sa Bible ang imong nahuman. Nanabay libro nga imong gibasa nga imong nahuman nga about sa Ginoo. You see? And I would say wala. Some of us wala. Some of us na ay ginagmay. You see? Pat mga kaigsunan, if I would ask you, pila naman ka chapter sa salida nga imong nahuman. Di ba? Pila naman ka rolyo sa scroll sa Facebook ang imong nahuman. Pila naman ka daghan kayo. You see? But when we talk about things about God, gamay kayo. And that's a big problem mga kaigsunan. Number 4, and last one. False understanding of success. False understanding of success. Sometimes, Christians, nagtuutang pag mahimo na kang Kristohanon, everything will be right. Wala na'y problema, wala na'y sakit, wala na'y pagsulay, maayo ng tanan. But it's the other way around. If you would look at the New Testament, atong nabasa ganina mga kaigsunan, the Christians were suffering not because of anything, but because of they are Christians. And their obedience sa Ginoo. You know, nindot kayo ang obedience sa mga apostles kanina. Ang obedience nila, atong matawag og stubborn obedience. And joyful obedience. Stubborn obedience and joyful obedience. Kanong stubborn obedience man? Stubborn obedience, kay ano man, daghan na nagpugong sa ilaha, daghan na nag-ingon nga, dili na ka magwali about Jesus, gilatigo na sila, gipasakitan sila, gipreso sila, gipunggan sila. They were very, very stubborn in their obedience. Bahala mo, we are obeying God rather than man. Stubborn obedience. And joyful obedience. Ganoon, pagbalik las Ginoo, Lord, salamat Ginoo, nakaserve gid minimo Ginoo. We are counted worthy to suffer shame. Kabantay ka na bitaw ang mga iro. Kada bitaw ang gitawag nila K9 unit sa sundalo. Di ba ang ilang mga iro, mga kaigsuonan, na anay stubborn obedience? Nga naman, sayunan ka, pag ana sa ilang handler, so go! Go sa dito sa mga daghan kaig mga sakyanan, o pwede mamusil sa ilaha, mandakop sila og mga kriminal, mamaak sila dito gilang pangdakpon. Grabe kaayo ang kwan. Gibutang sila sa delikado nga sitwasyon sa ilang master. So, they have stubborn obedience. Nga naman, bisan pag delikado kaayo, pabutan sila pusil, padayon gyapon sila sa ilang ginabuhat. Stubborn obedience. Hindi pagkauman, pagbalik nila sa ilang master, grabing ana-ana sa ilang ikog, malipayon kay sila. Mura bitawg niingon nga, Master, leader, be proud of me. Pat my head. You see, grabe kalipay, halos makaihis kalipay ang iro. After nga nibalik sa iyang amo. You see? Bisan paggikan siya sa kalisod. So mga kaigsunan, dapat ang Kristohanon, we have stubborn obedience. Punggan ka nga mosimba, punggan ka nga mga lagad sa Ginoo, be stubborn and continue serving the Lord because it is your obedience to God. And when you go back to God, be happy and joyful. You see? Stubborn obedience and joyful obedience. We must have that, mga kaigsunan. And despite of the circumstances and pain, nga to ang gitawag nga maangkon mga kaigsunan, padayon ta.
You see? Tanawa, in Acts chapter 14, look at your Bibles there. Unsa kuno atong dalan paingon sa langit, ingon pa ni Apostle Paul. Acts chapter 14, 21, paingon sa 22. If you're there, say amen. Kung basahon na, and when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and to Iconium, and Antioch. And look at this, confirming the souls of the disciples, and exhorting them to what? Continue in the faith, that we must through much what? Enter into the kingdom of God. We must through much tribulation. Di ba tribulation? Much tribulation. Tagang kasakit yung mga giyan. Hangtod, moabot na kasingarian sa Ginoo. Tagang kasakit nga magian mga kaigsunan. And there will be pain. There will be trials. There will be hardships. Pero mulahotay ta. Ay nga naman, ang Ginoo mao'y naghatag sa atua og kusog para makalahotay og makapadayon mga kaigsunan. You see, atong kinabuhi isip mga Kristiyanon as we conclude, sa pagsugod nimo na luwas ay init kay ka, malagad sa Ginoo, mag-serve ka sa Ginoo, ala imong pagabuhaton, init kay sa pagpangalagad sa padayon gud kay pagpangalagad sa Ginoo. Pagkahuman dayon, dahil ka sa realidad sa imong kinabuhi, ala, dili man sayon ang mga lagad sa Ginoo diay. Naman day mga trials. Pag-abot sa unahan, up and down na dayon, up and down, usahay, init ka, usahay, namugnaw na po, init, namugnaw, init, namugnaw. Hangtod unta, maabot sa stage, sa itong kinabuhing Kristohanon, nga steady na ka. Constant na imong paglahotay. Grabe na, kuha na ka na bitawng, dili na bitaw, up and down, nga karon, luya, di ganahan mo simba, pagkasud na pod, ganahan na pod mo simba. I hope mawala na sa imo. I hope every day, constantly, gusto ka mga lagad sa Ginoo. Sometimes, you know, dako kay impact. Dako kay impact na nga attitude sa ubang mga Kristiyano. You don't know that you are the one who is sending people to hell. Nga naman, pananglitan karon, nailhan ka sa imuhang kauban, labi nagbag-o nga Kristiyano, nailhan ka nga, init kayo ka nga mga lagad sa Ginoo. Pagkasunod tingala siya, man si Kuan, wala, naluya. Amo ba? Pwede rin na day, nana day, na magpaleluya day. Katong bag-unta nga, init kas pagpangalagad sa Ginoo, napalong ano man, tungod nakitaan ka. You see? So you have big responsibility. We are a body. Lawas man ta, dili man ta, kana bitawng si Frankenstein nga chap-chap. Sa Frankenstein, we are one body. What happened to the one part affects the whole body. So I hope nga imong bantayan ug imong lig-unon ang imong kaugalingon mga Kristiyan by the grace of God. Di ka may imong kapandulan. See, last verse nga atong pagbabasahon, okay? Karon mga kaigsuonan is in Proverbs chapter 4, verse 18. And I hope this will describe your Christian life starting today. Nana ba mo? Say amen. Proverbs chapter 4, sa verse 18. Atong tungan pagbasa palihog as we stand, mag-ampo din ha. Okay, the Bible says, atong basahon unang 14, mo ni siyang agianan sa mga dautan. Ready, begin! Enter not into the path of wicked, and go not in the way of evil men. But the path of the just is as shining light, that shineth more and more unto the perfect day. See? Ayog agi sa agianan sa dautan. But if you are just, umatarong ka, okay? You are as shining light that shineth more and more unto the perfect day. So ang Kristohanon day, moro day siya og kana bitawng pagsubang sa adlaw. Pagsubang sa adlaw, nagasiga siya hangtod sa kaudtuhon nga kusog na kayo. Inana dapat ang atong kinabuhing Kristohanon nga walay salop-salop mga kaigsunan. You see, nagsugod ta nga nagsiga ang adlaw hangtod sa kaudtuhon nga wala na salop-salop. That's the life of a Christian. And if you're a true believer, it must be seen, and it will be seen sa imo ang kinabuhi.
And now we pray, if you wanted to talk to God and say something to Him today, the altar is open for you. You can come and talk to our Lord and Master. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang dakong gugma, nga gihatag ka na. Salamat, Lord, because you have allowed us to learn things na po gikan sa imuhang pulong. Nakita ni mo, Amahan, nga wagid taon mi mabuhat kung wala ang imong panabang. Bless each nga niya karon diri Ginoong Dios. Liguna ang matagusa that we could magnify and glorify your name. Our biggest threat is ourselves. Sadly, other Christians. Because other Christians is just like ourselves, growing. And sometimes can offend people. The third one, Ginoo, is troubles, and even pleasures, and even riches. Among gikaibugan ng kalibutan, Ginoo, kalipay, pleasures. And I hope, Lord, that we would seek you first. And the fourth one, Ginoong Diyos, is our misconception of life. May you help us, Lord, to understand kung unsa gid imong kabubuton, Ginoo, that we will not misunderstood things, and we will really walk in the path kung diin ikaw nagatultol o nagatudlo ka na. Pasayloa kami sa mga sala. Liguna kami, Ginoo. In Jesus' name, Amen. The altar is open for you. Sinakay gusto i-storyas, Ginoo. You wanted to talk to God. You wanted to pray. Sa Ginoo, then the altar is open. Come and utter your prayers to God. Isulti sa Ginoo ang imong mga baghangyo. Isulti sa Ginoo ang imong mga gikinahanglan. Ayaw na pagkahiya imong kasing-kasing. Come and talk to God. Come and pour your heart to Jesus. Pour your heart to Jesus. Because Jesus will open avenues para ang tanan nimong mga kalayuhon, mahimo na nimong strength. Mahimo na nimong strength ang imong kaugalingon because you are guided by Jesus. Mahimo na nimong strength ang imong mga kaigsuunan because you will be the one God will use to strengthen them. Mahimo na nimong strength ang mga butang sa kalibutan because you will be using it to serve God and not to forsake Him. Mahimo na nimong strength ang imong knowledge because you will know more about God in the right way. And only Jesus can change you. Come and surrender to Jesus now. Come and surrender.